Ang ikaapat na dimensyon, mas malalim pa sa oras. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang tayo nabubuhay sa haba, lapad at taas? Paano kung ang oras, ang bawat segundo ng buhay mo ay isang dimensyon din? At paano kung may nilalang na kayang makita ang buong buhay mo mula kapanganakan hanggang kamatayan, sabay-sabay? Kung handa ka, hawakan mo ang isip mo dahil papasok tayo sa ikaapat na dimensyon. Ano ang dimensyon? Ang dimensyon ay paraan kung paano natin nasusukat ang realidad. First dimension, haba, isang guhit. Second dimension, haba at lapad, drawing, larawan. Third dimension, haba, lapad at taas, tayo, mundo, mga bagay. Ngayon ang tanong, ano ang kulang? Oras. Hindi ka pwedeng umiral sa 3D kung walang oras. Kahit gumalaw ka, kailangan ng oras para mangyari iyon. Dito pumapasok ang fourth dimension, oras bilang ikaapat na dimensyon. Sa physics, lalo na kay Albert Einstein, ang oras ay hindi hiwalay sa espasyo. Pinagsama sila sa tinatawag na space-time. Ibig sabihin, hindi lang tayo gumagalaw sa espasyo, gumagalaw din tayo sa oras. Isipin mo ang buhay mo na parang film strip. Bawat frame ay isang sandali ng buhay mo. Ikaw, bilang 3D being, isang frame lang ang nakikita mo ngayon. Pero kung may nilalang na nasa fourth dimension, makikita niya ang buong pelikula ng buhay mo sabay-sabay. Paano kung makita mo ang fourth dimension? Kung makapasok ka sa fourth dimension, makikita mo ang nakaraan at hinaharap. Makikita mo ang lahat ng desisyon mo. Makikita mo kung saan ka nagkamali at saan ka nagtagumpay. Kaya sinasabi ng ilan, ang free will ay parang ilusyon. Dahil kung ang hinaharap ay nakikita na, may choice pa ba talaga tayo? O tayo ba ay naglalakad lang sa nakatakdang linya ng oras? Bakit hindi natin ramdam ang fourth dimension? Katulad ng langgam sa papel, hindi nito maiintindihan ang taas dahil 2D lang siya. Tayo rin, limitado ang utak natin sa 3D. Nararamdaman lang natin ang oras bilang pagtanda, pagod, alaala, panghihinayang. Pero hindi natin ito nakikita. Mensahe, kung ang oras ay ikaapat na dimensyon at kung bawat sandali ay bahagi ng mas malaking larawan, tanungin mo ang sarili mo, ano ang itsura ng buhay mo kung tinitingnan ito mula sa labas ng oras? Dahil baka hindi mo kayang baguhin ang buong timeline, pero kaya mong baguhin ang susunod na frame. Gusto mo ba part 2 nito? Fifth dimension naman, multiverse at possibilities.